Okay, good morning mga idol. May panibagong update si Lord 9 and kaka-start ko pa lang ng dungeons ko. So, let's go check it out. First siguro yan, as expected naman, meron silang battle pass. And yung battle pass, dapat talaga itong pag-ipunan. Kasi para sa mga nakakaalam, para sa may idea, no? Yung itong 5,000 plus 5,000 na temporal pieces, that is worth roughly 10 days. Kasi binilang ko inorasan ko sa dun sa dungeon na may temporal piece. Mga nasa 1,000 to 1,200 lang ako per grind. Hindi ako ganun ka lakas mag-grind ng temporal piece, or siguro malas lang. Ito, nabibili lang din naman to, but okay na rin. Itong alchemic catalyst at saka dark ore, 100 pieces divided by 20. This is equivalent to 10 ganito. I mean 10 yung pang-craft para sa mounts. So that is equivalent to 5 pala. Sorry, 5. And then yung mga other stones, not so much. And ito, pwede nyo kasing ipunin to para meron. Wag nyo munang isomon, ipunin nyo muna. And then, saka nyo na isomon. I don't think nag-i-expire to. Saka nyo na isomon kung meron na kayong 5 or 10 pulls. Ibig ko sabihin ng pulls, yun, 11 siya. So, 11 times 10. Kung meron ka ng 110 pieces, para guaranteed na meron kang yung preferred na epic dun sa event na yon. Okay? So that's so much for the battle pass. Yun lang yung based on my experience na I think talagang dapat kunin natin yung battle pass. Kasi for 1,500 na gold, I mean diamonds, for 1,500 na diamonds, ito yung makukuha natin worth 10 days plus ito at saka ito. Most importantly ito. Pag inipon mo yan, meron kang chance na makuha yung specific na epic na avatar na gusto mo. Kasi magtra-translate yan dito Dito sa summon shop. Yan. So, kunwari nakuha ko na yon, meron ako ditong 11 dito. Mag-change kung sino yung preferred nila na sa guaranteed summon. Kung sino yung avatar na i-feature nila, mag-change lang yon. Pero nandito pa rin yung guaranteed summon mo. Ngayon, pag nakaipon ka ng 110 pieces na guaranteed summon, that's equivalent to 10 pulls. Then, meron kang chance. I mean, sure, hindi siya chance. Sure siya na makukuha mo yung epic na feature nila dito. Okay. And tignan natin yung isang event nila. Ito, wala pa. And tinignan ko dito kasi nabasa ko sa world chat, maraming umiiyak. Kasi hindi daw nilabas sa Philippines. Well, ganun din naman yung reaction ko at first. Pero nung binasa ko schedule, this is on Wednesday, October 15, 1,500 hours is 5 p.m. Di ko alam kung nauuna ba tayo or nasa huli tayo ng Thailand by 1 hour. So either 3 p.m. yan or 4 p.m. yan or 6 p.m. Basta
1,500 hours is equal to 5 p.m. Yun lang yun. So, we can start daily login until makuha natin yung napakasarap na reward. Yan, no? That's 10 pulls. No? Ipunin muna natin. 10 pulls yan. Ibig sabihin, marami-raming chance yan na makakuha tayo ng legendary. And meron pa ditong special mission event. So, pag nag-appraise ka ng mga items, nag-craft ka ng mga yung sa mount part, and ito ay ma-achieve mo using alt mo. Yan. And also mamaya rin to. Wednesday, October 15, 5 p.m. And then, let's check out the other stuff. So, ito may bago. Anong laman? Parang hindi naman. Ito. So, $7. Sabihin na natin 8 times 57. Yung 456 pesos, makakakuha ka ng 10 ganyan. Worth it ba? Sa tingin nyo? Kasi I don't buy those stuff. Ito, hindi rin ako bumibili nito. Ito yung parang ang tawag nito, parang worth it for the price. Meron kang 5 na expert upgrade scroll. So for times 2, for 900 pesos, meron ka ng isang maestro scroll. Yan kung nagmamadali ka or wala kang alt. What's new? What's new? Ito, mount. God's Descendant Fidelis. Napakaangas. Siguro I'll get this one for the looks lang. Kasi magandang tignan. Pero yung feature niya, of course, attack, tsaka evasion. Evasion. Evasion is defined as increases the chance of evading enemy attacks. Siguro, ano siya, applicable siya pag PvP. Seldom lang ako nakakakita ng nakakapag-evade ako sa attack ng monsters. Or yung sa mga low level na monsters. Yun lang yun. Sana ba tayo? Mounts. Yeah, I might get this one for the looks lang. Ganun pa rin. Wala nang bago. Skin. Walang bagong skin. So, yun lang yun. And napansin ko lang kasi yung routine ko during the day nasa computer ako, pero kapag matutulog na ako nasa iPad na ako. And napansin ko lang, I will ang tag nito, i-overlay ko na lang yung video gamit yung cellphone ko dito sa video na to, kasi my point is napansin ko lang na mas cheaper bumili sa iPad or sa tablet siguro, kasi wala akong sa iPad or sa tablet compared dito sa PC. Papakita ko sa inyo ha. Dito tayo sa shop. Kunwari, bibilin ko to. This is $10.99, right? So $11 yan. Ngayon mag-o-okay ako. And then check ko lang yan. Take note, $10.99. So confirm. Magpa-process ngayon yan.
higop muna tayo ng kape. GCash. Ngayon, para mag-pop out yan, i-scan natin siya sa GCash. Ay, di ko pala. Screenshot ko na lang. Ngayon, dito sa GCash ko, screenshot ko na lang, 646.66 pesos siya kung bibilhin ko. Ngayon, after this portion, maglalag out ako and maglalag in ako sa iPad ko. To show you na may difference talaga. Relatively, mas murang bumili sa iPad compared dito sa personal computer. Okay, so labas muna tayo. And then maglalag out ako. Okay, so ito nasa iPad na ako and this is just a screen recording. And tignan nyo yung comparison natin, 590 pesos lang talaga sa iPad. So ayun, I don't know bakit mas mura sa iPad compared sa personal computer. So ayun nga, and nakita nyo na meron talaga silang difference, di ba? So I don't know, di ko alam kung bakit relatively mas mura bumili ng item sa item shop dito sa iPad compared sa bumili ng item dito sa personal computer. And the difference is significant. Nasa, di ko makita kasi nasa 60 pesos ata yung difference. Not sure. Pero I'm sure merong difference, di ba? So, I don't know kung anong significance niyan, pero let me know kung ano yung comment nyo regarding dito. So, yun lang, and abangan natin mamaya kung ano yung update para tignan natin kung paldo or paldon't. Okay, yun lang. That's it for the video and keep grinding.